Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Hindi nakikitang kalugihan sa panig ng pamahalaan ang ginawang pag-aaproba sa Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na pinagtibay kamakailan sa isinagawang National Economic and Development Authority o NEDA Board Meeting sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay NEDA Chief Arsenio Balisacan, hindi nila nakikitang loss o kawalan sa gobyerno ang panatiliing mababa ang buwis sa mga produktong pang-agrikultura. Sa halip, ani Balisacan, ay panghikayat pa ito upang sumigla at mas magkaroon ng economic activities na malalahukan ng mga nasa tinatawag na vulnerable groups. Mas makapag-generate anya ng dagdag kita sa gobyerno ang hakbang, gayong magiging abot kaya sa mga households ang mga pangunahing bilihin kasabay ng pagbalanse sa interes ng mamimili at mga local producers. Kasama sa mga mananatiling may mababang taripa ay ang karneng baboy, deboned meat, asukal at gulay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala si Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na mas sisigla pa ang paglikha ng trabaho sa bansa kapag naitatag na ang Luzon Economic Corridor na siyang susuporta sa Philippine job market. Ito ang pahayag ni Recto kasunod ng inilabas na pinakahuling labor market survey. Sinabi ni Recto na bibigyang daan ng economic corridor ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Anya, mula 4.5% na unemployment rate noong Abril 2023, ngayon ay nasa 4% na lamang, ibig sabihin nasa 48.36 na milyon na ang mga Pilipino na may trabaho sa bansa. Magdudulot ng multiplier effect ang Luzon Economic Corridor, kabilang dito ang oportunidad sa mga key investment hubs gaya ng massive transport projects, manufacturing at construction sectors. Ang Luzon Economic Corridor ay ang kauna-unahang global infrastructure and investment economic corridor sa Indo-Pacific region na binuo sa makasaysayang trilateral United States, Japan, Philippines Leaders Meeting. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa mahigit 36.8 bilyong piso ang naitala ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na halaga ng naaprobang investment ang pumasok na sa bansa sa unang 5 buwan ng 2024. Sa naturang halaga ng pamumuhunan na naproseso ng PEZA ay nagmumula sa sektor ng Information Technology, Business Processing Management o IT-BPM at mula sa sektor ng manufacturing. Ayon sa PEZA, malaki ang may aambag nito sa ekonomiya ng Pilipinas at makakalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng PEZA, maaaring mag-generate ito ng 100.8 milyong dolyar na kita sa export sector at maaaring umabot sa 19,000 na empleyado sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.